Nagmamaneho ngayon si Jace. Nakainom siya at nanlalabo na din talaga ang kanyang mga mata sa daan. Halos pumikit-pikit na siya, pero patuloy pa din siya sa pagmamaneho. Napapikit siya nang masilaw siya sa isang ilaw, at pagmulat niya ng mga mata ay hindi niya agad naiwasan ng isang kasalubong na kotse sa kanyang harapan. Iniwas niya ang sasakyan niya hanggang sa isang puno siya bumangga. Malakas ang pagkakabangga kaya nauntog siya sa manibela. Agad umagos ang dugo sa kanyang ulo. Lord, ang sama niyo naman sa akin. Virgin pa ako, pero kukunin niyo na ako agad. Anya sa isipan at natawa. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata ay nakita niyang bumukas ang pinto sa kanyang unahan. Nakita niya ang isang tao na balot ng kulay itim na kasuotan. Naka-black mask ito at tanging ang mga matang kulay asul lamang ang kanyang nakita. Sino ka? Mahinang sabi ni Jace bago tuluyang nandilim ang kanyang mga paningin. Dinala siya ng taong yun sa ospital at ito din ang nag-asikaso sa kanya. Binayaran din ito ang bill niya at pagkatapos ay umalis na nang hindi man lang nagpapakilala sa kanya. Dumating na naman ang mga magulang ni Jace na tinawagan ng taong tumulong sa kanya dahil nakita nito ang kanyang gamit sa loob ng sasakyan. Nagising si Jace nang sumapit ang kinabukasan ng tanghali. Hindi naman gaanong malala ang ligay niya. Ang kanyang ulo lamang napuruhan pero hindi naman nagkaroon ng matinding damage. Hindi nagka-amnesia o anuman. Maayos naman si Jace dahil nadala agad sa ospital kaya naagapan din ng mga doktor ang sugat niya. Hi! Bati ni Jace sa mga magulang at mga kapatid na parang walang nangyari. Thank God at gising ka na! Sabi ng ina na agad siyang niyakap ng mahigpit. Akala ko ay mawawalan na ako ng lukulukong anak. Dagdag nito. Lah, si Mami talaga. Grabe naman kayo sa akin. Parang gusto niyo na akong mawala ah. Ani ni Jace. Hindi naman sa ganun anak. Akala ko ay matagal ka pang magigising. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Sinabi ko naman sa iyo na wag kang magmamaneho ng lasing o nakainom. Hindi ka din talaga nakikinig kahit kailan. Pagalit na sabi ng ina sa kanya. Ngumuso si Jace na parang bata at humawak sa kanyang ulo na may benda. Sumusunod naman ako mama. Sadyang paidlip na ako kagabi. Saka yung kabangga ko ang may kasalanan ma'am. Wala siya sa tamang linya niya no. Depensa ni Jace. About dyan anak, naasikaso na namin ang daddy mo yan. Pinaghahanap na namin ang taong nasa likod ng sasakyan na yun dahil tumakas ito. Sabi ng ina, pasalamat siya at buhay pa ako ngayon. Dahil kung hindi, talagang may kalalagyan siya sa akin kung sino man siya. Sabi ni Jace na nanggigigil ang boses. Buti buhay ka pa bro, kala ko patay ka na eh. Sabi ng kapatid na si Daryl. Napahalakhak ito. Hindi mo na ako pwedeng mamatay. Virgin pa ako no. Sagot ni Jace at napahalakhak din. Ay dapat lang. Hindi ka pa nakakascore at wala ka pang jowa. Kaya di ka talaga pwede munang mamatay kasi lugi ka. Sabi nito. Ikaw din naman. Hindi ka pa din pwedeng mamatay. Ganti ni Jace sa kapatid. Ay sadya. Kaya nga nag-iingat ako hindi kagaya mo eh. Kung gusto mo talagang mamatay, magkusa ka na. Hindi yung mambabangga ka pa. Pasalamat ka at may nagligtas sa'yo. Sabi ni Daryl. Natigilan si Jace nang maalala ang taong nagligtas sa kanya. Nasaan nga pala siya? Alam niyo ba ang pangalan? At ang mukha niya? Tanong ni Jace. Hindi anak. Tumawag lang siya sa amin pero hindi namin siya nakita. Hindi namin naabutan dito sa ospital. Sabi ng nurse, umalis daw pagkatapos masigurado na ayos ka. At pagkatapos, binayaran na rin ang bills mo. Nakakahiya nga sa kanya. Hindi man lang tayo nakapagpasalamat. Sabi ng kanyang ina. I want to know her. Gusto ko siya makilala. Gusto kong malaman kung sino siya. Sabi Jace na kunutang noo. Huwag mong sabihin na hahanapin mo ang taong yun. Takang tanong ni Daryl. Kung kailangan kong gawin para lang mahanap at makilala ko siya,
Gagawin ko. Seryosong sagot ni Jace. Natigilan naman si Daryl. Para saan pa? Tanong nito. Para saan pa? Wala ka na doon. Saka, ako naman ang maghahanap. Hindi ikaw. O kaya naman kung sino sa inyo. Nito. Lah, nagtatanong lang Galit na agad. Siguro na love in first sight ka, no? Asar nito sa kanya. Tanga, hindi. Paano malalove at first sight mga mata lang na kulay asul lang ang nakita ko. Hindi ko nga alam kung babae o lalaki siya. Pero sure akong babae siya kasi ramdam ko. Sabi ni Jace at umiling. Kaya ganyan na lang ang pagnanais mo na mahanap siya at makilala siya. Tamo, I'm sure mahuhulog ka sa kanya. Mamahalin mo siya. Sabi ni Daryl at ngumisi. Tiningnan siya ni Jace. Hindi ako kagaya mo kaya wag mo kong igaya sa'yo, no? Gusto ko lang mag-thank you sa kanya. Hirap nang may utang na loob. Sabi ni Jace. Sus, huwag ako. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo, kuya. Imposible yun lang ang dahilan mo. Pero ikaw, kung anong gusto mo, bahala ka. Kung gusto mo talagang makilala, di go. Ikaw ang maghanap. Sabi ni Daryl na suporta sa kapatid. Si Jace ang mas matanda sa kanilang dalawa at si Daryl ang pangalawa. Bunso ang kapatid nilang babae pero kung mag-usap sila ay para magtropa lamang, maging ang mga magulang. Akala mo nga ay magkakaibigan lamang kapag nag-uusap-usap, lalo na kapag nagbibiruan. Masaya ang pamilyang meron si Jace. Talagang kung sino ang makakakita sa kanila ay hahanga na lang sa relasyon nila sa isa't isa. Dahil iba talaga yung closeness na meron sila. Nasaan pala si Sam? Tanong ni Jace. Minuso naman ni Daryl si Sam o si Samantha. Sam ang tawag nila dito. Malaki ang agwat nila sa bunsong kapatid dahil matagal ulit bago nasundan si Daryl. Mabuti na nga lang at may babae sa kanila. Balita ko nga ay may boyfriend na daw yung bunso natin. Kwento ni Daryl. Pareha silang nakatingin sa kapatid na nagtitipa sa kanyang cellphone habang malawak ang ngiti sa labi. Ano? Boyfriend? Sino? Gwapo ba? Maayos ba? Hindi mukhang kanto o kalye? Kaya bang panindigan at ipaglaban si Sam? Sino ang gabong yun? Sunod-sunod na tanong ni Jace. Hindi alam kung matutuwa ba siya nalaman. Bakit akong tinatanong mo? Abay, mali ko dyan. Balita ko lang yun. Sabi sa akin ni Mama. Sagot ni Daryl na umirap ng pabiro. Alam ni Mama? What the heck? Baka alam din ni Papa. Sabi ni Jace. Alam nila pareho. Sagot ni Daryl. Pinaningkitan niya ng mata si Sam na tuwang-tuwa sa kung sino ang kausap nito. Napahagikdik ba naman ng maliit? Ma, may boyfriend na si Sam? Sino? Tanong niya sa ina na agad siyang nilapitan. Hindi pa naman boyfriend, anak. Manliligaw pa naman daw. Sagot ng ina. Kahit na, Ma. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? At talagang sa akin niyo pa nilihim, Ma? Sabi ni Jace. Napahinga ang kanyang ina at tinabihan siya sa kama. Anak, hindi namin sa nililihim namin sa iyo. Alam kasi naming ayaw mo magkaroon ng kasintahan ng kapatid mo. Natatakot din itong malaman mo at baka pagbawalan mo siya. O kaya ay may gawin ka dun sa maniligaw niya. Gustong gusto niya daw yun eh. Hindi niya daw kaya kung sasaktan yun ni Daryl. Marahang sabi ng ina. Kunot na kunot lamang ang noo ni Jace. Ma, hindi ko naman sasaktan. Namin. Saka, inaalam lang namin kung talagang seryoso kay Sam. Kapag kinausap namin kasi Ma, doon namin malalaman kung talagang seryoso siya. Doon pa lang ay pumayag ng kausapin kami ay matapang na. Hindi naman sa pinagbabawalan si Sam. Gusto lang namin ang tamang lalaki sa kanya. Yung hindi siya sasaktan. Marahang sabi ni Jace na ibinalik ang paningin sa kapatid. Dahil nag-iisang babae si Sam sa kanilang magkakapatid, ay sobra ang pagiging protective ni na Jace at Daryl dahil sila ang mga kuya. Hindi nila sinasaktan si Sam o pinagsasabihan ng mga masasakit na salita.
Ni hindi nga nila ito napaiyak o kung ano pa man. Kaya talagang kinikilala nila ang bawat mga lalaking nanliligaw dito. Sa dami ng nanligaw kay Sam ay walang tumagal dahil natatakot na agad sa dalawang kuya niya. Samantha, come here. Tawag ni Jace sa kapatid na agad na nagpaangat ng tingin sa kanya. Akmang may sasabihin ito nang tumayo na lang at lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Umayos ka anak ha? Wala na. Napatigil ang kanyang ina sa pagsasalita. Ako nang bahala ma. Kakausapin ko lang siya ng masinsinan at para malaman din. Putol ni Jace ay na. Tumingin ang kanyang ina sa anak nitong si Sam na bakas ang takot at kaba sa muka. Napapakagat ng labi dahil malakas ang kabog ng dibdib nito. Kuya, tawag ni Sam. Totoo bang may manliligaw ka? O boyfriend mo na? Tanong ni Jace agad. Napalunok si Sam. Kuya, manliligaw pa lang po. Utal na sagot ni Sam. Ilang buwan? Tanong ni Jace. 10 buwan na po. Sagot ni Sam. Natigilan si Jace dahil sa gulat. Hindi na inaasahan na gano'n nakatagal. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Hindi ka naman namin pagbabawalan, Sam. Dahil nasa tamang edad ka naman na. 18 taong gulang ka na. Hindi namin naroon de edad. Pero kahit na, sakop ka pa din namin. Kailangang sabihin mo pa din ang mga nangyayari sa'yo. Sabi ni Jace. Sorry po kuya. Natakot lang po ako sa inyo eh. Baka ano din ang gawin niyo sa kanya. Mahal ko po siya kuya. Sorry po. Sabi ni Sam na nagbabaning tingin. Bukas na bukas ay papuntahin mo siya sa bahay. Ipakilala mo sa amin. Hindi namin sasaktan. Marahang sabi ni Jace. Opo kuya. Gusto niya din po talagang pumunta sa bahay at humarap kina mama at papa. Lalo na po sa inyo. Ako lang po talaga ang pumipigil sa kanya. Sabi ni Sam. Ganun naman pala eh. E di bukas papuntahin mo siya. Sabihin mo na kakausapin lang namin siya. Wala naman kaming gagawing masama. Alam mo na yan, Sam. Kinikilala lang namin ang mga lalaking nanliligaw sa'yo. At kapag nakita naming ayos naman ng lalaking yan at seryoso sa'yo, eh di walang problema. Sabi ni Jace. True baby sis, kaya wag kang mag-alala. Baka kapag sinaktan namin siya ay kamuhian mo kami. Baka mamaya lumayas ka pa niyan, makipagtanan sa kanya. Naku talaga. Sabat ni Daryl. Masyado ka namang advance, kuya. Balak pa namin kapag 25 na ako, saka dun lang kami bubuo ng sariling pamilya namin. Pero ngayon wala pa kaming balak, no? Ligaw muna. Saka willing naman daw siyang maghintay kahit gaano pa katagal eh. Sabi ni Sam. Nagkagatlabi ito. Ay, parang bet ko na agad yung lalaki ah. May plano sa buhay at may goal. Anong kurso ba niyan? Tanong ni Daryl na na-curious agad sa manliligaw ng kapatid. Abogasya po kuya ang kursong kinuha niya. Sagot ni Sam. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Daryl. Napamura din ito. Ang ina, boto na ako agad sa kanya. Ngayon pa lang ay alam ko na agad na hindi kanya sasaktan. Wow ah, mabuti at may time pa siya sa'yo. Sobrang busy kaya kapag law student ka. Kaya naku. Ikaw pa hata ang swerte sa kanya. Ngayon mo na kaya papuntahin at at na akong makilala siya at mukhang magkakasundo kaming dalawa. Sabi ni Daryl habang nakangisi. Bukas na kuya. Saka careful kayo kuya ha. Baka mamaya yung mga sinasabi niyo sa kanya ipagbabanta na. Makasuhan kayo. Natatawang sabi ni Sam na kumindat pa kay Daryl na napanganga na lang. Wow! Sana all na lang talaga ay may love life na. Naunahan pa tayo ng bunso natin, Jace-tot. Kailan kaya tayo? Tanong ni Daryl na humarap kay Jace. Mauna ka na. I can live without a woman. Nabuhay akong walang jowa o asawa. Mamamatay din akong wala pa din. Sabi ni Jace. Napahalakhak si Daryl. We, hindi ako naniniwala dyan. Tamo, isang araw may papakilala ka na lang sa aming isang babae. Tapos,
Magkukwento ka na mahal mo siya. Hindi mo kayang iwanan. Baka nga iiyakan mo pa ng malala. Shit, nai-imagine ko na ang isang Jace Norman Bautista na umiiyak dahil sa isang babae. Parang ewan na sabi ni Daryl na gumagawa pa ng mga aksyon sa kanyang kamay sa ere. Napailing na lamang si Jace. Basta mga anak, kapag may mamahalin kayong isang babae, mahalin niyo siya ng higit pa sa sarili niyo. Huwag niyong paiiyakin at sasaktan. Palagi niyong iintindihin lalo na ang ugali. At kaming mga babae, mabilis kaming masaktan. Sabat ng kanilang ina na kanina pa sila pinakikinggan. Parehas na patingin ang kanyang dalawang anak na lalaki na seryoso ang mga mukha. Isipin niyo na lang na ang babae ay ako. Babae ang mami niyo. Babae din ang bunso niyong kapatid. Isipin niyo na lang ang mangyayari sa amin ng bagay na masaktan. Hindi ba't hindi kayo matutuwa? Kaya mahalin niyo ng lubos ang babaeng mamahalin niyo. Ang babaeng itatadhana sa inyo. Marahang sabi ng ina. Ako mamahalin ko talaga siya ng sobra. Handa akong sambahin siya at luhuran. I can do everything for her. And I'll sacrifice everything to make her happy. Kaya kong iwanan ng lahat para sa kanya. Nagmamalaking ngiting sabi ni Daryl na nakahawak sa kanyang chin. Paano kung may isang mahirap na desisyon kang gagawin? Sabi ni Jace para sa kanya mapatingin. Ano naman yun? Tanong ni Daryl, curious. Paano kung between your family and the woman you love, sinong pipiliin mo? Tanong ni Jace. Natigilan si Daryl na napakamot sa kanyang ulo. Ang hirap naman ng tanong mo. Sagot nito. Ikaw ba? Sino ang pipiliin mo? Pagbabalik tanong ni Daryl. The woman I love. Seryosong sagot ni Jace. Ha? Bakit naman? Mas pipiliin mo siya na bigla na lang dumating sa buhay mo? Kaysa sa pamilya mong matagal mo nang nakasama? Na umintindi sa'yo? Na nagbigay buhay sa'yo? Tanong at sabi ni Jace. Sa kanya ako mas sasaya, Daryl. Kaya siya ang pipiliin ko kung sakali man. Hindi porket na siya ang pinili ko, wala na akong pakialam sa mga magulang ko. Na parang wala na lang sa akin ang lahat ng paghihirap at sakripisyo nila. Kaso kapag gano'n na, doon ako sa totoong tahanan ko. Kahit na hindi mo pa gaanong matagal na nakasama o bago mo palang nakilala, kung saan ka masaya ay doon ka. Hindi yung pipiliin mo yung mga taong hindi mo naman kasiyahan. Mahihirapan ka lang. Araw-araw kang iiyak dahil nasasaktan at nagsisisi ka na mas pinili mo ang pamilya mo kaysa sila ang pamilya mo. Mahabang sagot ni Jace. Napanganga si Daryl. Napakurap pa ito. Hindi makapaniwala. Naging tahimik sa kanilang pagitan hanggang sa pumalakpak ang kanyang ama. That's my son. Ganyan na ganyan ako. Mas pinili ko ang mami niyo kaysa sa mga magulang ko. At ganyan din ang sinabi ko noon. Nagsabi ng ama at ngumiti sa kanya. Napangiti din si Jace. Kung dadating talaga ang point na yun sa kanya ay ang babaeng mahal niya ang pipiliin niya. Magalit na ang lahat sa kanya. Kamuhian na siya pero hindi siya pakialaman. At least, hindi siya magsisisi balang araw na naging ganoon ang kanyang desisyon. Mas alam niya ang tama at mali kaysa sa ibang tao. Kinabukasan ay na-discharge na si Jace. Wala na din ang benda sa kanyang ulo pero may sugat sa bandang gilid ng kanyang noo. Hindi naman ganun kalaki. Hindi naman mapapansin. Pero kapag sa malapitan ay pansin na pansin ito. Maayos naman na ang pakiramdam ni Jace at malakas na siya na para bang walang nangyari. Hindi sila nagbayad sa ospital dahil bayad na ang lahat. Sobra pa nga ang bayad nito. Huwag ka munang magmamaneho, Jace. Tigil mo muna yan. Magpapahatid ka muna sa driver natin. Baka mamaya ay matuluyan ka na dyan. Kailangang mag-ingat. Sabi agad ng kanyang ina pag uwi nila. Napangusod si Jace na parang batang naka-cross-arm habang nakaupo sa sofa at nakasandal. Kaya ko naman, ma'am. Saka, aminado talaga akong lasing po ko kaya ganun ang nangyari. Pero ngayon, ma, pangakong hindi ako mapapahamak. Mas mag-iingat po ko, promise po, ma. Sabi ni Jace na nagmamakaawa
habang nakatingin sa ina na sinamaan lamang siya ng tingin. Magtigil ka nga dyan, Jace. Hindi ako papayag. At subukan mo lang talagang sumuway sa akin. May kalalagyan ka. Malalaman mo. Sabi ng ina na animoy nagbabanta. Wala nang nagawa si Jace dahil talagang talo na siya. Suko na din siya dahil kapag ang kanyang ina na ang nagsabi, ay talagang tototohanin nito ang sinabi. Paano kapag sumuway ako, ma? Tanong ni Jace. Banned lahat ng credits mo maging ang kondo at kotse mo. Don't you dare na lang. Sagot ng ina nang umiti sa kanya ng matamis bago siya talikuran. Napabuntong hininga na lang si Jace. Wala siyang takas. Marami pa naman akong mga gustong puntahan kung saan maraming mga babae. Hahanapin ko pa siya eh. Tapos ganito. Kakainis naman. Parang batang nagtatantrums na sabi ni Jace. Umakyat na lamang siya sa kanyang silid. Kinuha niya agad ang kanyang phone. Binuksan niya ito at agad na tinawagan ang isa sa kanyang mga kaibigan at kasamahan. Panira ka naman, leader. Nasa exciting part na ako eh. Bungad agad ng lalaki sa kabilang linya sa kanya. Tama na muna yan. Masyado niyo nang inaaraw-araw. Ani Jace? Napahalakhakang lalaki sa kabilang linya. Bakit niyo nalaman? Tanong nito. Napailing na lamang si Jace. Hindi na importante. May sadya talaga ako bakit ako tumawag sa'yo. Sabi niya dito. Mukhang seryoso yan, leader ah. Sabi ng lalaki na sinaway muna ang babaeng katalik niya na humahalik sa leeg nito. May papahanap ako sa iyong babae. Sabi ni Jace. Puta, ano boss? Babae? May papahanap ka? Seryoso ka ba dyan? Natatawang tanong ng lalaki. Seryoso lang ang mukha ni Jace. Huwag mong sabihin may napupusuan ka na, leader. Mukhang obsessed ka. Ani ng lalaki. Umayos ka. Seryoso ako dito. Hindi ako nakikipagbiruan. Ani Jace. Napatikim naman ng lalaking kausap niya sa kabilang linya at inayos nito ang sarili. Sino ba ang babaeng ipapahanap mo, leader, nang masimulan na namin ngayon? Tanong ng lalaki. Hindi ko alam ang pangalan niya, maging ang mukha niya. Panimula ni Jace. Ha? Eh di paano yan, leader? Mahihirapan kaming mahanap siya kung wala kang alam. Kahit ba pangalan ay hindi mo alam? Tanong ng lalaki. Hindi din. Tanging mga asul na mga mata lang ang nakita ko. Sagot ni Jace. Malalim na napabuntong hininga ang lalaki sa kabilang linya. Napapailing din at nais niyang sabihan si Jace na nababaliw. Pero nagpigil siya ng sarili. Paano yan, boss? Kahit na konting detail sa mukha niya ay wala. Tanong ng lalaki. Asul na mga mata. She's innocent tingnan but her eyes is deadly. Simpleng sagot ni Jace. Hindi na muling nasundan pa ang usapan nila dahil pinatay na ni Jace ang tawag. Kailangan kitang makilala kung sino ka. Hindi ko alam bakit ako curious sa'yo at ganito na lang kabaliw na mahanap at makilala ka. There's something inside me that I can't explain. Pero sisiguraduhin ko magtatagpo ang ating mga landas, babe. Kaya maghintay ka lang. Sa akin ang bagsak mo. You'll be my wife. And I'll be your husband. Sabi ni Jace. He licked his lower lip and smiled. Samantala, sa kabilang banda ay isang magandang babae ang mahinhin na tumatawa. Nakasuot ito ng simpleng puting duster. Hinahangin ang ilang hibla ng kanyang mga buhok. Nasa isang parke siya kasama ang kanyang kuya at ang asawa nito na kasama din ang 2 anak. Ikaw pa, wala kang balak na magkaroon ng kasintahan? Hindi ka na bumabata. Ani Carla, ang asawa ng Kuya Vando niya. Naku po ate, wala pa po sa isipan ko yan eh. Yung pagkakaroon ng asawa o kasintahan. Hindi ko po alam kung bakit. Masaya na po ako sa kung ano ako ngayon. Mainhin na sagot nito. Inosente ang mukha niya kapag titingnan. Hindi din ikakaila na agaw atensyon siya. Napapatingin sa kanya ang ibang mga kalalakihan sa parke. Maging ibang mga babae na kinukuhanan siya ng litrato na akala mo ay isang sikat na artista.
Baka hindi pa talaga dumadating ang lalaking para sa'yo, sabi ni Carla. Ngumiti ng maliit si Valerie. Willing din naman po ako maghintay. Saka hindi naman po ako ganun katanda. Hindi naman din kailangan magmadali sa mga bagay-bagay. Mas maganda na yung tamang panahon tapos tamang tao. Ngiting sabi niya. Napangiti si Carla. Totoo ka dyan. Kami nga ng kuya mo, sinagot ko siya nung college na kami. Kasi mas maganda na yung may napapatunayan ka na. Para walang masabi ang ibang tao sa inyong dalawa. Tapos sabay kami nag-apply ng trabaho sa kursong natapos namin. Then after 3 years, nagkarelasyon kami. Kita mo naman ngayon, we are 5 years married na. Masaya at may 2 anak. Ngiting kwento ni Carla at humarap sa kung saan naroon ang kanyang anak na nakikipaglaro sa kapwa mga bata. Sa totoo lang ate, malaki ang paghanga ko sa relasyon niyo ni kuya. Sobrang nakaka-proud kayong dalawa. Isa yun sa dahilan kung bakit kahit maraming nagkakagusto at naniligaw sa akin, wala akong sinagot. Dahil una sa lahat, hindi sila kagaya ni kuya, na willing maghintay kahit nagaano pa katagal. Sabi ni Valerie, sobrang ideal ng kuya mo, no? Kaya sobrang swerte ko talaga sa kanya at ako ang minahal niya. Ako ang nagustuhan niya. Wala akong masabi kundi salamat kay God at sa tadhana. Dahil hinayaan nilang mahalin ako ng kuya mo. May times pa nga na naiisip ko na parang hindi ko siya deserve. Kasi alam mo na, may kasamaan ang ugali ko. Kwento ni Carla at pagak na natawa. Natawa din si Valerie, pero maging sa pagtawa ay napakainhin. Deserve niyo ang isa't isa ate, at ako na mismo ang nagsasabi. Nakita ko po kung paano kayo magmahalan na dalawa, at kung paano mo siya pinaglaban sa mga magulang mo. Sabi ni Valerie. Hindi kasi tanggap ng mga magulang ni Carla ang kanyang kuya. May nais ang mga ito para kay Carla. Nakahanda na nga ang lalaking ipapakasal kay Carla, pero dahil pinaglaban ni Carla ang kuya ni Valerie, ay walang kasala na naganap sa iba. Hindi alam ng mga ito bakit ayaw matanggap ng kuya niya. Dahil sa totoo lang, ideal man naman ito. Wala ka nang hahanapin pa kay Vando. Husband material kasi ito. Salamat ate kasi hindi mo iniwanan si kuya. Thank you kasi pinaglaban mo siya kahit na pamilya mo ang kalaban mo. Kasi kung hindi mo ginawa yun ate, baka nasa mental na si kuya ngayon. Sobrang pagkabaliw niya sa'yo Mahal na mahal ka ni kuya. Halos ilang beses ka nang iniyakan kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa'yo ate. Dahil hindi mo siya hinayaan na maging miserable ang buhay niya. Sincere na sabi ni Valerie habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Simula nang maghintay siya sa akin ng kuya mo at ligawan ako, pinangako ko talaga sa sarili ko na kung sakaling may pagsubok na dumating sa amin, ipaglalaban ko siya. Hindi ko hahayaan na mag-isa siyang lumaban para sa amin dalawa. Dapat kaming dalawang humarap. Sabi ni Carla. Napangiti si Valerie. Wala siyang masabi sa relasyon na meron sina Carla at Vando dahil talagang perpekto na ito. Nagpaalam si Valerie kay Carla na maglalakad-lakad muna siya sa ibang parte ng parke. Gusto pa nga sana siya nitong samahan pero sinabi niyang wag na at magne-message na lang siya sa mga ito kapag uuwi na. Naglakad-lakad si Valerie sa may gilid ng lake. Mas lalong malakas ang hangin kapag malapit ka sa lake. May harang naman sa unahan para masiguradong walang malalaglag. Maraming nakikita si Valerie na mga magkasintahang mga kabataan. Napangiti tuloy siya. Buong buhay kasi ni Valerie ay hindi pa siya pumapasok sa kahit na anong relasyon. Ni hindi nga siya nakikipaglandian kahit na maraming lumalandi sa kanya. Lahat ay ini-ignore niya at kapag masyado ng makulit ang mga ito ay nagsasalita na siya. Wala siyang experience pagdating sa relasyon at pag-ibig. Hindi pa siya nagmamahal ng lubusan sa isang lalaki. Pero may isang lalaki siyang minahal na hindi niya inaasahan. Lalaking kalaban niya, kaaway niya. Hindi pwedeng maging sila dahil malaking gulo ang mangyayari kung sakali man. Pero kahit na gusto niyang pigilan ng nararamdaman niya sa lalaking ito, ay mas lalo lamang itong lumalalim.
Kahit na alam niyang mali dahil pagtatraidor na din ang ginagawa niya, ay pinoprotektahan niya pa din ng lalaking ito. Huwag lang masaktan ng mga kasamahan niya dahil hindi niya ito kayang makita. Sorry po, ani Valerie nang may mabangga siya. Ayos lang, miss. Malalim na boses ng lalaki. Nalaglag ang phone ng lalaki at sabay silang kinuha ito. Nagkatitigan sila after. Kumabog ang dibdib ni Valerie nang mabilis nang makita niya ng buo ang mukha ng lalaki. Dahil ang lalaking nasa harapan niya ay ang lalaking kanyang minamahal. Parang nanghina siya bigla, maging ang kanyang mga tuhod. Tanging ito lamang ang nakakagawa nito sa kanya kahit na wala namang ginagawa. Miss, are you okay? Tanong ng lalaki. Ayos lang. Sagot ni Valerie na bumalik sa realidad. Tumikim siya. Inayos niya ang sarili at pinunta sa iba ang mga paningin. You sure? Maninigurado nito. Ayos lang ako. Pasensya na pala. Babayaran ko na lang yung phone mo. Nasira ba? She asked. Inopen naman ng lalaki ang kanyang phone. Hindi naman. Basag lang ang tempered pero huwag mo nang bayaran. It's okay. Ngiting sabi nito. Hindi maiwasan ni Valerie ang patitig sa mukha nito. He chuckled. You love staring at my face. May dumi ba sa mukha ko? O masyado ka lang na starstruck sa kagwapuhan ko? Ngiting tanong nito. Napaiwas ng tingin si Valerie. Namula pa siya. Masyado ka namang assuming at gwapong-gwapo sa sarili mo. But, yeah, gwapo ka. Nahihiyang anya. Napahalaka kang lalaki. I'm Jace by the way. Pakilala nito. Valeria. Sabi naman ni Valerie. Nice to meet you, Valerie. You're cute. Sabi nito habang nakangiti para mas mamula ang pisngi ni Valeria. Para siyang batang kinikilig sa crush niya at nahihiya. Sorry medyo naiilang at nahihiya lang ako. Hindi kasi ako sanay na kumausap ng ibang tao. Pag-amin niya. So, are you not comfortable with me? Marahang tanong ni Jace. Ha? Hindi naman. Hindi lang siguro ako sanay pa. Sagot ni Valerie. Pinagdadasal niya na sana ay huwag umalis ito dahil gusto niya pa itong makausap. May kasama ka ba? Boyfriend? Baka mamaya bumagsak na lang ako dito sa sahig bigla. Biro nito. NBSB ako. Sagot ni Valerie. Natigilan si Jace na napakurap. NBSB? Are you sure? Shit, ang ganda-ganda mo. Imposibleng walang maniligaw sa'yo. Parang habulin ka nga ng mga lalaki. Damn, you're pretty. Pero mas cute ka. Sabi ni Jace. Hoy, hindi naman. Siguro slight lang. Pero salamat ha. Kahit na medyo nakakahiya. Sabi ni Valerie. Ayos lang ba sa'yo na umupo muna tayo sa bench? Mag-uusap lang, ganun. Sabi ni Jace. Oo naman. Yun lang naman pala eh. Pero bili mo ako ng ice cream Ani Valerie. Jace chuckled. Cute talaga. Ani Jace. Nag-uusap pa din silang dalawa papunta sa isang bench hanggang sa makaupo na sila. Nasa harapan lang nila ang lake. Bumili muna si Jace ng ice cream para sa kanilang dalawa. Tinotoo talaga niya ang sinabi ni Valerie na joke lang naman. Here's your ice cream, sweetie. Sabi ni Jace. Kinuha naman niya ang ice cream dito. Thank you. Anya. Always, sweetie. Sagot ni Jace sa kanya na tumabi pa sa kanyang tabi. Nagsimula na silang mag-usap at natatawa na lang sila bigla. Ikaw, wala ka bang girlfriend? Tanong ni Valerie. Wala pa, pero may nagugustuhan ako ngayon. I mean, hindi pa sa mahal. I'm not sure pa. Hindi ko pa kasi nakikita ang buong mukha niya. But her blue eyes caught my attention. Sagot ni Jace. Natigilan si Valerie. Tiningnan niya si Jace na may ngiti sa labi. What do you mean?
She asked. Sabihin na lang natin na love at first sight agad ako sa kanya. Siya ang tumulong sa akin nung naaksidente ako nito. Because of that, hindi na siya mawala sa isipan ko. I'm curious about her. Kaya ngayon, pinapahanap ko siya. Hindi ako mapapakali. Sabi nito. Mukhang tinamaan ka nga sa kanya. Sana mahanap mo siya at makilala. Sabi ni Valerie. Sana nga eh. Sana din ay magpahanap na siya sa akin. Dahil kating-kati na talaga ako makilala siya. Sabi ni Jace and he chuckled a bit. Ngumuso si Valerie habang nakatingin sa lake. Sana balang araw ay magustuhan din ako ng lalaking minamahal ko. Ani Valerie. Nilingon siya ni Jace. Casual ang mukha pero kunot ang kanyang noo. So, it means nagmahal ka ng isang lalaking hindi ka mahal? Tanong nito. Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako umamin sa kanya. Hindi niya alam na mahal ko siya kaya hindi ko din alam kung mahal niya ako. Marahang sagot ni Valerie. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Baka magsisi ka sa uli. Ani Jace. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong umamin pero ayaw ko siyang mapahamak. Mas mabuting ako na lang kesa sa kanya. Hindi ko kaya yun eh. Sabi ni Valerie. Nagtaka naman si Jace. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Nilingon siya ni Valerie nang umiti sa kanya. Huwag ka na ma-curious dahil hindi naman importante yun. Anya. Naitagilid ni Jace ang kanyang ulo. Natitempt siyang halikan ng labi ni Valerie na inaakit siya. Pero baka magulat ito kapag ginawa niya yun, tapos ay masampal pa siya. He needs to calm down himself. Kung sa akin, umamin ka na sa kanya ng nararamdaman mo. Suwestyon ni Jace. Hindi naman ganun kadali. Kasama na kasi ang buhay dito. Nasa pagitan yun ang pagpipilian ko. Ang umamin ako o ang mapahamak siya kapag nalaman nilang siya yung bali-balitang nalalaman nilang taong mahal ko. Sabi ni Valerie na mas lalong naging palaisipan kay Jace. I don't understand. Pero malakas ang pakiramdam kong hindi nga basta-basta at nahihirapan ka ng ganyan. But I hope na maging masaya ka sa kanya. If ever na malaman niyang mahal mo siya tapos mahal ka din niya. Sabi ni Jace. Ngumiti ito sa kanya. Napangiti din si Valerie. Imposible ang bagay na yun, lalo na at ngayong nalaman niyang may gusto ang lalaking minamahal niya. Sana talaga. Sana kaya ko siyang ipaglaban sa lahat. Na kaya ko siyang piliin na... Mahinang sabi ni Valerie. Nag-iba ang usapan nilang dalawa hanggang sa namalayan nila ang kanilang mga sarili na tumatawa. Hindi alam ni Valerie na habang tumatawa siya ay pinagmamasdan siya ni Jace. Punong-puno ng paghanga at pagkamangha. Nakala mo ay nakakita ng isang Diyosang anghel. Bago sila maglayo sa isa't isa ay nagbigayan sila ng kanilang mga numero at Facebook account. They goodbye to each other. Kasiyahan ang naramdaman ni Valerie sa kanyang puso. Halos ayaw niya pang tapusin ang usapan nila ni Jace. Pero maggagabi na kasi. Nag-message din si Ate Carla sa kanya na umuna na sila. Pero susunduin naman siya ng Kuya Vando niya. Nakita niya agad ang sasakyan nito. Kaya sumakay na siya doon. Malawak ang ngiti habang hinihintay ang reply ni Jace sa kanya. Ito ang unang nag-message na ang nakalagay ay mag-iingat daw siya sa pag-uwi. Si Valerie naman ay kilig na sa simpleng mensahe nito. What's with that smile? Tanong ni Vando na nakaangat ang gilid ng labi. Wala kuya. Sagot ni Valerie na agad na in-off ang phone. Nanunuring tiningnan naman siya ng kapatid. You're not good at lying pagdating sa mga ganyang bagay. Crush mo ang kausap mo, no? Tanong nito. Namula si Valerie. Bakit mo alam kuya? Nakakahiya naman. Sabi nito. Vando chuckled. Damn you girl. Matapang at palaban ka sa ibang bagay. Pero sa mensahe at sa isang lalaki lang pala ang tatalo sa'yo.
Sabi nito. Siyempre naman kuya, iba ang usapan pagdating sa ganung bagay. Saka minsan lang naman ito kaya susulitin ko na. Sabi ni Valerie. Just make sure na hindi kita makikitang umiiyak dahil sa lalaking yan kung sino man siya. Ano mo'y nagbabantang sabi nito. Hindi alam ni Vando ang lalaking nagugustuhan ni Valerie dahil hindi nito sinasabi. Kasi alam ni Valerie na once na sinabi niya ay palalayuin lang siya ng kuya niya sa lalaking ito. Dahil once na nakilala niya ay alam niya na ang magiging reaksyon ni Vando. At kung sa kaligtasan sa oras ng kapahamakan, siya ang pipiliin ni Vando. Hindi na muling nagtanong pa ito sa kanya. Tahimik na sila sa sasakyan. Pero si Valerie ay kalit na ang labi habang nakikipag-usap kay Jace. Nararamdaman niyang napapatingin sa kanya si Vando. Pero hindi niya na lamang pinapansin. Mas focus siya kay Jace na kanyang kausap. Napailing na lang si Vando nang makita sa rear mirror si Valerie na halatang nagpipigil tumili dahil nariyan siya. 3 linggo ang lumipas at patuloy pa rin ang pag-uusap ng dalawa. Nagkikita din sila pero hindi palagi. Madalas lang. At dahil doon ay naging komportable na si Valerie kay Jace. Mahahalata mong masaya ito kapag kasama si Jace. Halata sa muka at sa ngiti nito. Hindi niya itatangging kinikilig din talaga siya hanggang sa naging malapit na nga talaga sila ni Jace. Kahit na nito lamang sila nagkakilala na dalawa. No message? Tanong ni Valerie nang makitang walang message si Jace sa kanya. Kada open niya kasi ng message nito ang unang nakikita niya. Dahilan kung bakit ganado siya sa pag-open ng messenger niya. Hi, good morning. Kumusta ka? I hope you're doing fine. I miss talking with you and I hope that we see each other again. Last week pa ang huli nating pagkikita. Mensahe ni Valerie kay Jace. Hinintay niya ang reply nito. Ang kaninang ngiti sa labi niya ay nabura. Hello po, girlfriend po ito ni Jace. He's tired po. Nagpapahinga. Napagod po kagabi. Reply ni Jace sa kanya at may isang picture itong sinend kung saan ay mahimbing na natutulog si Jace. Walang suot na pang itaas. Kitang-kita ang likuran nito. Alam niyang hindi babaero si Jace, pero hindi ayaw niyang maniwala. Naging malalim ang paghinga ni Valerie at may kung anong kirot sa puso niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype. Girlfriend? Wala siyang girlfriend, miss. At huwag mo akong gaguhin. Sabi ni Valerie. Hala, wait po. I'll send proof po kung ayaw niyong maniwala. Reply naman ito. Hinintay ni Valerie ang sinasabi nito. Isang litrato iyon kung saan bahagyang nakahilig si Jay sa isang dibdib ng babae. Pikit ang mga mata nito at halatang tulog. May isang larawan pa kung saan nagkalat ang damit na mga ito sa sahig. Namalayan na lang ni Valerie na lumuluha siya. Nanlalabo na ang kanyang mga mata. Kagatang labing nanginginig. Gusto niyang manampal. Ayaw niyang maniwala. Pero grabe ang proof na sinend nito sa kanya. Okay na po ba? Sasabihin ko na lang po sa kanya pagising niya na nag-message po kayo. Pasensya na po. Message ng babae. Hindi alam ni Valerie kung magagalit siya dahil sa reply nito sa kanya. Mukhang mabait at magalang ang babae. Pero hindi mawawala ang galit na nararamdaman niya. Ang ina naman, wala akong karapatan pero bakit nasasaktan ako? Minsan na nga lang nagmahal ka dito pa. Kung kailan mas lalo ko siyang minahal. Ang sakit pala. Okay na pala dapat yung sa malayo ko lang siya minamahal. Hindi yung lumapit pa ako sa kanya. Sabi ni Valerie. Bakas ang sakit sa boses niya. Hinayaan niya ang sariling lumuluha habang nasasaktan. Ilang minuto siyang nasa ganoon hanggang sa inayos niya ang sarili. Nagtiim ang kanyang bagang at tumalim ang kanyang mga paningin na nakatingin sa kung saan. Hindi ako magpapaapekto. This is not me. Hindi ako magiging mahina dahil lamang doon. Anya sa sarili at pinahid ang mga luha.
Tumayo siya ng taas ang noo. Naglakad papunta sa kanyang cabinet kung nasaan naroon ang kanyang nais suotin na kasuotan. Samantala, nagising naman si Jay sa mahimbing niyang pagkakatulog. Napahawak siya sa bandang ulo niya. Ang tanging natatandaan niya ay uminom siya ng alak, tapos may babaeng lumapit sa kanya. Shit! Pagmumura ni Jace at agad na nilibot ang paningin sa kung nasaan siya. Ganun na lamang ang gulat niya nang makitang wala na siyang damit na pang itaas. Tanging boxer na lang ang suot niya. Mabilis niyang sinuot ang damit niya. Gising ka na pala. May gusto ka bang kainin? Tanong ng babaeng kalalabas lang ng banyo. Inayos muna ni Jace ang sarili bago harapin ang babae na kunot ang noo. Who are you? At anong ginawa mo sa akin? Dem, may pinainom ka sa akin ano? Gigil na sabi ni Jace. What? Ako pa talaga ang may ginawa sa'yo. Ikaw nga itong may ginawa sa akin eh. You took my virginity last night. Sagot ng babae. Laglagan pa nga ni Jace, hindi makapaniwala. Don't lie. Pinutol siya ng babae sa pagsasalita. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sabi nito sa kanya at tinuro ang kama kung saan sa puting bedsheet ay bakas doon ng dugo. See? Yan pa ang pruweba. Sabi ng babae. Napahawak na lamang si Jace sa kanyang noo. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ng babae. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Where's my fucking phone? Galit na tanong niya. Napatalo ng babae sa gulat at tinuro ang phone niya sa lamesa. Saan ka pupunta? Iiwanan mo na lang ako pagkatapos ng nangyari sa atin. Habol ng babae sa kanya nang naglakad siya palabas. I don't fucking care about you. And make sure na nagsasabi ka ng totoo. Dahil kapag nalaman kong hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. So be ready. Walang emosyon na sabi ni Jace bago tuluyang iwanan ng babaeng namumutla sa sobrang takot. Kabadong-kabado si Jace habang nasa loob na siya ng kanyang sasakyan. Malalim ang kanyang paghinga at ilang beses niya pang nasapak ang manibela. Ang tanging nasa isip niya na lamang ay si Valerie. Takot at kaba kasi ang nararamdaman niya. Natatakot siya na baka malaman ni Valerie at kinakabahan siya sa magiging reaksyon nito. Mabilis na siyang nagmaneho papunta sa kung nasaan si Valerie. Saktong pagdating naman niya ay ang pag-alis ni Valerie na nakasakay sa kanyang big bike. Hindi napansin ni Jace yun dahil sa sobrang pagmamadali na bumaba sa sasakyan. Hello sir, sino po ang hinahanap ninyo? Tanong ng guard kay Jace. Kay Valerie po. Nandito po ba siya? May pag-uusapan lang po kami. Sobrang importante po. Sagot ni Jace. Nagkamot ng ulo si guard. Naku sir, nagkasalisi po kayo. Kakaalis lang din po ni ma'am. Sagot ng guard. Malalim na napahinga si Jace. Sige po, salamat po. Pakisabi na lang po sa kanya na nagpunta po ako dito. Bili ni Jace at umalis na parang disappointed. Ilang araw na hindi nagkita at nagtagpo ang landas ni Jace at Valerie. Hindi ito naabutan ni Jace sa mansyon. Hindi siya tumigil dahil may kailangan siyang ipaliwanag kay Valerie. Makikita mo sa mukha niya ang pagod at kagustuhan na makita ang babae. Ngayon ay naghihintay na siya sa tapat ng gate ni Valerie at nagbabaka sakali na sa pagkakataon na iyon ay makita niya ang babae. Nag-message at tinawagan niya doon, pero wala pa ding sagot. Hindi nagre-reply at hindi din sinasagot ang tawag. Nag-alala na si Jace dahil baka kung ano ang nangyari dito. Isang kotse ang tumigil sa tapat niya, kaya napaangat siya ng tingin. Binagmasdan niya yon. Malakas ang kabog ng dibdib. Hindi na napigilan ang ngiti sa labi. Alam niyang naroon si Valerie sa loob. Ang babaeng hindi siya pinapatulog dahil sa kakaisip dito. Ang babaeng nagpabaliw sa kanya at binaliw siya ng ilang araw. Bumaba si Valerie mula sa sasakyan. Napaayos naman ang pagkakatayo si Jace. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Valerie.
Napalunok si Jace pero gusto niyang ngumiti dahil parang asawang pinapagalitan siya nito. Hinihintay kita. Ilang araw na akong hindi mapakali. Saan ka ba galing, ha? Malambing na tanong ni Jace. Wala ka na doon kung saan ako nanggaling. Sagot ni Valerie na pumunta sa may gate. Binuksan niya ito at pumasok. Sumunod naman si Jace sa kanya. Sweetie, did I do something wrong? What's our problem? May nagawa ba akong kasalanan? Are you mad? Tell me, please. Malambing ani ni Jace. Bakit hindi mo alam? Alamin mo. Inis na sabi ni Valerie. Mabilis na hinapit ni Jace ang kanyang baywang sa likuran. Dahilan para maudlot ang pag-akit niya sa hagdan. Please, sweetie. Tell me. Nababaliw na ako kakaisip kung anong kasalanan ko. Bulong ni Jace. Nagkagatlabi siya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nangihina ang kanyang tuhod. Doon ka na lang sa babae mo. Total, mukhang masaya ka naman sa kanya. Ang saya-saya mo nga siguro dahil sa nangyari sa inyo eh. Sabi ni Valerie. Natigilan si Jace. Nalaman niya na ang tunay na nangyari sa kanila ng babaeng naabutan niya paggising niya. Pero ang hindi niya alam at bakit nagawa yun ng babae. I can explain about that, sweetie. Nothing between us. Sinet up niya ako. Lahat yun ay plano niya. Walang nangyari sa amin, sweetie. Promise. Believe me. Ginawa niya lang yun dahil napag-utusan daw siya. Sabi ni Jace. Maniwala ka naman sa akin, sweetie. Dagdag nito na animoy na iiyak sa tono ng boses. Natigilan si Valerie nang marinig yun. May ideya na siya sa kanyang isipan. Are you sure na walang nangyari sa inyong dalawa? Hindi ka nagsisinungaling? Paninigurado niya. Siniksik ni Jace ang kanyang mukha sa leeg ni Valerie na sinilip naman ang kanyang mukha. Promise, sweetie. Wala po. Believe me. I have a proof too para maniwala ka din na walang nangyari sa amin. Sabi ni Jace. Okay. Ani Valerie. Nagbihis muna si Valerie at naghintay naman si Jace sa sala. Nag-utos si Valerie sa kasambahay na gumawa ng merienda at pagkatapos ay nagpunta na siya sa sala. Naghihintay doon si Jace. Sweetie, tawag ni Jace. Come here, please. I want to hug you. Malambing sabi nito. Umirap si Valerie at padabog na lumapit siya kay Jace na hinila agad siya pauwi sa kandungan nito. Jace, hindi kita maintindihan. Ano ba tong ginagawa mo sa akin? I don't understand your actions. Linawin mo naman. Ani Valerie bigla. Naramdaman niya ang paghalik-halik ni Jace sa kanyang balikat. Hindi pa ba halatang gusto kita, Valerie? No, I think I'm in love with you. Pag-amin ni Jace na siyang ikinatigil ni Valerie. Hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pag-amin nito sa kanya. Paano mo nasabing mahal mo na ako? Hindi pa tayo gaanong katagal na magkakilala. At saka, di ba may babaeng nagugustuhan ka? That girl has blue eyes. Ani Valerie. Natigilan si Jace. Paano kapag nakita mo siya? Kapag nahanap mo siya? Babalik ka sa kanya. Ipupursige mo siya. At ako naman ay parang wala na lang sa'yo. Dahil nandyan na ang babaeng mahal mo talaga. Kaya wag mo na nga akong lukohin pa. Dagdag niya. Pinaharap siya ni Jace. Nagkatitigan sila sa mga mata ng isa't isa. Namumungay ang mga mata nito. Patutunayan ko, sweetie. Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko. And I don't care about that girl. Ikaw na ang gusto ko ngayon. Ikaw na. I know that I love you. Alam ko sa sarili ko. Ani Jace, baka nalilito ka lang sa nararamdaman mo. Siguraduhin mo muna dahil ayaw kong umasa pa. Na baka once na hinayaan kita, tuluyang mahulog ako sa'yo. Tapos wala din pala sa huli. Make sure first dahil takot ako sa commitment. Pag-amin ni Valerie.
Sinapo ni Jace ang kanyang muka at namumugay ang mga matang tiningnan siya. Hindi ko hahayaan na masaktan kita. At kapag nasaktan kita, I'll let you kill me. I mean, ipapapatay ko mismo ang sarili ko. Seryosong sabi ni Jace. Hindi pa din ako nagmamahal ng ganito, Valerie. At wala din akong alam sa relasyon. But I'll do everything for you. Oras na maging tayo. For now, liligawan muna kita at pahirapan mo ko. Sabi nito. Masyado ka namang desisyon agad. Paano kung gusto na kitang sagutin dahil nakita ako ng worth it ka? Sabi ni Valerie. Pahirapan mo muna ako. Sabi lang ni Jace. Sure ka? Dahil kapag ginawa ko yung sinabi mo, baka bigla kang huminto kapag nakita mo na kung paano kita pahirapan. Sabi ni Valerie. Wala akong pakialam. Hindi ako basta susuko. At mas gusto kong pahirapan mo ko bago ka makuha. Mas gusto ko pa yun. Para sigurado na. Sabi ni Jace. Maliit na napangiti si Valerie at napatango. Sige, pumapayag ako na ligawan mo. Pero may mga rules ako Anya? Rules? Takang tanong ni Jace. Oo, may angal ka sa rules? Nakaangat ang isang kilay na tanong niya dito. Wala po akong sinasabi. Kaya nga po ako nagtatanong Sabi ni Jace at ngumuso. Napangisi naman si Valerie. Ngayon pa lang ay mukhang ma-under niya na si Jace. First, bawal kang may ibang babae. Selosa ako kaya umiwas ka na agad sa mga babae. Kapag nakita kong umingiti ka sa isang babae, auto-busted ka sa akin. Ni Valerie. Naparunok naman si Jace. Parang ang hirap naman yan, sweetie. Kailangan kong maging nice sa mga kakausapin ko. Sabi ni Jace. Umangat naman ang isang kilay ni Valerie. Maldita ang kanyang mukha na nakatingin kay Jace na hindi naman maipinta ang mukha. Hindi mo ata kaya di walang ligawan na magaganap. Sabi ni Valerie at akmang aalis sa kandungan ni Jace nang hawakan nito agad ang kanyang baywang at ipirmi. Wala akong sinabi. Sabi ko nga po, susundin ko. Saka, ikaw lang naman ang gusto kong babae. Sa buhay ko. At wala nang iba pa. Kaya don't worry. Ikaw lang po. Marahang sabi ni Jace. Sus, huwag ako. Baka napipilitan ka lang. Ayos lang naman sa akin kung hindi mo agad kaya yung unang rule. Dahil stop na agad. Ni Valerie. Pero binibiro niya lang naman si Jace. Kaya ko, sweetie. What is the another rule? Malambing na sabi ni Jace. Nagkagatlabi si Valerie at nag-isip. Second. Palagi ka magpapaalam sa akin kung saan ka pupunta. Dapat alam ko palagi. Update me always too. And send me your picture para naman hindi ako mag-overthink. Ano kaya? Tanong ni Valerie. Of course, sweetie. I love that. Ani Jace, nabuti kung ganon. Yung last naman, hindi naman mahirap. Ipapakilala mo ko sa lahat ng mga kaibigan o kakilala mo. Para naman alam nilang akin ka na agad. Oh, narinig mo naman, diba? Sa akin ka na kahit na hindi pa tayo. Oo, inaangkin na kita, Jace. Mariing sabi ni Valerie. Jace licked his lower lip. I want to hear that again. Ani Jace. Binig ka na agad? Hindi mo ba narinig? Sabing sa akin ka na, napatigil siya nang biglang sakupin ni Jace ang kanyang labi. Akmang hahalik siya pabalik nang lumayo si Jace, kaya sumama ang kanyang mukha. Jace chuckled and kissed her nose. Bitin? Pangaasan ni Jace. Visit ka, huwag mo akong kakausapin Bad trip ka naman Reklamo ni Valerie. Okay, take 2. Ani Jace. Natigilan na naman si Valerie nang maramdaman niya na naman ang labi ni Jace sa labi niya. Tumugon siya sa halik at ang kaninang magaan at maingat na halikan ay naging mapusok. Ramdam niya ang paghaplos ni Jace sa kanyang likuran at nakuryente naman siya sa ginawa nito.
Hanggang sa namalayan niya na lamang na napahiga na siya sa sofa nang hindi humihiwalay ang labi sa isa't isa. Dinamdam nila ang matamis nilang halik pero walang nangyari sa kanila ng araw na yun dahil nakapagpigil naman si Jace. Pero alam ni Valerie na bitin ito. Nanligaw nga si Jace kay Valerie. Binigay niya agad lahat ng gusto niyang patunayan kay Valerie. Nag-effort siya. Hinahatid sundo niya ito sa trabaho. Nagbibigay siya ng time kay Valerie dahil may work din siya. Binigay niya ang loyalty, faithful, consistent, efforts, and love. Lahat binigay niya na, pati ang kanyang sarili. Mas mahal niya si Valerie kaysa sa kanyang sarili at hindi niya kayang mawala pa ito sa kanya at baka magpakamatay na lang siya bigla. Nagtuloy-tuloy ang kanyang panliligaw hanggang sa umabot ng 5 buwan. Mas nakilala nila ang isa't isa. Ang mga ayaw at gusto nila sa isa't isa. Dahil doon ay mas minahal ni Jace si Valerie at ganun din si Valerie sa kanya na umamin sa kanyang mahal siya nito. Pero hindi porkit alam nilang mahal nila ang isa't isa ay sila na agad. Pero paano kung malalaman nila na ang bawat isa ay may itinatagong sikreto? Matutuloy pa kaya ang pagmamahalan nilang nabubuo o hanggang doon na lang lahat? Valerie, kailangan mo na siyang patayin sa lalong madaling panahon. Huwag mo nang mas paabutin pa kay Big Boss dahil kapag nalaman niyang wala ka pang ginagawa, baka siya na ang gumawa ng inuutos niya sa'yo. Sabi ng kasamahan ni Valerie sa grupo na si Joanne. Hindi ko hahayaan na masaktan niya si Jace. Hindi ko kayang gawin ang kanyang pinapagawa sa akin. Sabi ni Valerie. Halata nga. Anong balak mo ngayon? Hindi pwedeng ganyan. Masyado mo na siyang minamahal ng sobra. Wala naman sa akin yan dahil kayo naman ang nagmamahalan. Pero ikaw lang naman ang iniisip ko. Sabi ni Joanne na bakas ang pag-aalala sa muka at maging sa boses nito. Napahinga si Valerie. Isa lang ang nais niyang gawin. Hindi ko talaga kaya, Valerie. At ang gusto kong gawin ay ang kalabanin na lang si Big Boss. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko siya masusunod. Sabi ni Valerie at nagbaba ng tingin. Napailing si Joanne. Ay, pagmamahalan nga naman. Handang gawin ang lahat para sa taong minamahal. Kayang isakripisyo ang sarili at ang kaligayahan para lang sa minamahal. Sabi ni Joanne. Balang araw ay malalaman mo din, Joanne. Oras na magmahal ka na, mas pipiliin mong ikaw na lang ang mapahamak kesa sa kanya. Sabi naman ni Valerie. Mapait na napangiti si Joanne nang bigla siyang may maalala sa sinabi nito. Nagawa ko na ang bagay na yan, pero mas pinili ko ang sarili ko kesa sa kanya. At sobrang sakit pala, Valerie, dahil magsisisi ka talaga ng sobra na siyang pinagsisisihan ko. Pag-amin ni Joanne na nangilid ang gilid ng mga mata. Halatang iiyak na. Natigilan si Valerie. Hindi na inaasahan ang sinabing ito ni Joanne dahil buong akala niya ay single ito. Hindi din kasi siya mahahalata. I'm not forcing you na pag-usapan natin ng bagay na yan. Pero you can always open to me, Joanne. Magandang may napagsasabihan ng nararamdaman para kahit papaano, gumaan naman ang pakiramdam mo. Sabi ni Valerie. Thank you, Valerie. Kaya tutulungan kita ngayon. Tutulungan ko kayo. Ayokong magaya kayo sa amin. Hangang-hanga ako sa iyo dahil mas pinili mo siya. Ngiting sabi ni Joanne. Siya lang nagparamdam sa akin ng lahat, Joanne. Siya lang ang lalaking minahal ko noon pa man. Siya lang at ngayong nalaman kong mahal niya din ako, ayaw kong sayangin pa ang pagkakataon. Ayaw ko ding magsisi. Sabi ni Valerie at napangiti. Napatingala siya. Naalala niya ang nakangiting mukha ni Jace. Ang paglalambing nito sa kanya at ang paghalik nito sa kanyang mukha. Kung mawawala siya sa akin, Joanne, mamamatay din ako dahil siya ang buhay ko. Ani pa ni Valerie. Napangiti si Joanne. Nagsisisi siya ng sobra na hindi niya magawang piliin ang lalaking mahal niya.
na hinayaan niyang masaktan at mapahamang ito para lang sa sarili niya. Para hindi siya makaranas ng mga naranasan nito. She's so selfish dahil habang pinaglalaban siya ng lalaking minamahal niya, ay siya naman ay unti-unting bumibitaw. Hanggang sa kamatayan niya ay dala-dala niya yun. Dahil saksing-saksi siya kung paano mahiga sa semento ang lalaking mahal. Kung ano ang desisyon mo, Valerie, kasama mo ko. Kung lalabanan mo si Big Boss para mailigtas si Jace, sasamahan kita. Hindi kita iiwan. At wala kang karapatan na umangal. Sabi ni Joanne. Pagak na natawa si Valerie. Ayokong madamay ka pa, Joanne. Pero alam kong hindi ka naman mapipigilan. Kaya sobrang thank you. Utang na loob ko na agad sa iyo ang mga bagay na to. Sabi ni Valerie. Ikaw lang naman ang naging kaibigan ko sa lahat. Simula nang pumasok ako sa grupong ito. Ikaw na lang ang nakasama at nakilala ko ng lubos. Ikaw din ang tumulong sa akin at nagpalakas. Kung tutuusin, kulang pa ang bagay na to. Kaya hindi mo kailangan mag-thank you. Pero you're welcome. Parehas silang natawa. Pinag-usapan nila ang balak ni Valerie at kung ano ang buong plano nito. Nakinig naman si Joanne. Parehas sila na seryoso ang kanilang muka at pinapanalangin na sana'y magtagumpay sila. Kahit na alam nilang imposible dahil 50-50 ang chance na sila ay magtagumpay o mamatay. Umuwi si Valerie at naabutan niya si Jace sa sofa na naghihintay pa sa kanya. Nakapikit ang mga mata nito. Mukhang kanina pa naghihintay sa kanya. May dalang bouquet at bukas ang 2 butones ng polo. Napangiti si Valerie at nilapitan nito. Hinawakan niya ng magaan ang pisngi nito at hinalikan. Hey handsome, wake up. I'm here. Malambing anya. Gumalaw si Jace. Bumaba ang tingin ni Valerie sa labi nito. Hinalikan niya yun at akmang hihiwalay ng hawakan ni Jace ang kanyang ulo at diniin ang halik. Tumugon siya ng halik dito. Saglit lang naman yun. Hi sweetie, housework? Malambing na tanong nito habang nakasandal si Valerie sa bandang dibdib ni Jace. Ayos lang naman. Ikaw, kanina ka pa dito? Tumango si Jace. Sorry kung pinaghintay kita. Saka sana nag-message ka sa akin para umuwi ako agad. Dagdag niya. I want to surprise you. But it's okay. Nandito ka na. Nandito na ang pahinga ko. Paos na sabi ni Jace. Napangiti si Valerie at inayos ang kanilang pwesto. Paharap siyang umupo sa kandungan ni Jace. Agad itong sumiksik sa leeg ni Valerie. Naglalambing. Hinaplos naman ni Valerie ang kanyang buhok. Mukhang pagod na pagod ka. Marami pang gawain sa kumpanya mo. You want me to help you? Tanong ni Valerie. Hindi na kailangan, sweetie. I can handle. At kaya ko naman na. Ayokong mapagod ka din. You have your own work. Sagot ni Jace. Sure ka ha? Basta huwag ka namang magpapapagod ng sobra. Magpahinga ka din. Alagaan at ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Valerie. Aalagaan mo naman ako, di ba? Parang batang tanong nito. Valerie chuckled. Oo naman. Aalagaan talaga kita. Baby kita eh. Sabi ni Valerie. Masumiksik si Jay sa kanyang leeg. Napahalakak si Valerie nang makitang namumula ang leg nito. Halatang kinikilig. Huwag kang ang kiligin dyan, sweetie. Ako lang to, oh. Malambing bulong niya. Sweetie naman. Shit, huwag ka naman ganyan at nakakapanghina ka. Sabi ni Jace para mapahalakhak naman si Valerie. I love you so much, Jace. Mahal na mahal kita. Noon hanggang ngayon. Thank you for loving me. Sabi bigla ni Valerie para umalis si Jace sa pagkakasiksik sa kanyang leeg. Namumungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Namungay din ang mga mata ni Valerie. Bigla siyang naakit. Mahal na mahal kita, Valerie. And I will do everything for you. I can sacrifice myself to protect you, sweetie. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sincere na sabi nito. Nangilid ang gilid ng mga mata ni Valerie.
Parehas kaming handang isakripisyo ang isa't isa para lang maprotektahan namin ang bawat isa. We can do everything to protect each other. Pero hindi ko kaya kung siya ang mawawala. Kaya sorry, Jace. Ang hirap kong mahalin dahil magulo ang mundong meron ako. Sabi ni Valerie sa tanang isipan. Dinampi niya ang labi niya sa labi ni Jace habang lumuluha siya. Humawak naman si Jace sa magkabilang bewang niya. Magaan ang halikan nilang dalawa at punong-puno ng pagmamahal. Dumating ang araw kung saan haharapin ni Valerie ang kanyang big boss na pumayag sa nais niya. Suot ni Valerie ang kasuotan niyang itim. Wala siyang suot na contact lens, kaya kitang-kita ang mga asul niyang mga mata. May lahi siya dahil sa kanyang ama na pure Spanish at Espanya ay pamumunuan niya. Pero mas pinili niyang sumapi sa grupo ng Red Dragon kung saan kabilang siya. Nais niyang mahasa muna dito bago siya maging reyna ng Espanya. Naiintindihan naman yon ng kanyang mga magulang, kaya hinayaan siya at hindi pinilit. Tanging ang kanyang mga asul na mga mata ang nakikita. At yes, siya ang babaeng tumulong kay Jace nang maaksidente ito. May suot lamang siyang contact lens dahil ayaw niyang pagkaguluhan siya. Lalo na at big deal pa naman sa Pilipinas kapag iba ang kulay na mga mata mo na ayaw niya. Oh, you're here, sabi ng kanyang big boss. Hindi nagkakalayo ang kanilang agwat, pero ito ang namumuno sa kanilang grupo. Talagang kaya mo kong kalabanin at talikuran ng ating grupo dahil lang sa lalaking minamahal mo? Ngising sabi nito. Nakamaskara ito pero kulay pula. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya, para mailigtas siya. Matapang na sabi ni Valerie. Handa ka na bang mamatay? Tanong ng big boss. Nagbaba ng tingin si Valerie. Hindi mo ba naisip na oras na malaman ng lalaking minamahal mo na patay ka na, hindi ba't masasaktan siya? At kapag ganun, there's a chance na sumunod siya sa'yo. Boom! Magpapakamatay din siya. Kaya anong purpose pa ang gagawin mo sa akin ngayon sa harapan ko kung ganun ang pwedeng mangyari? Tanong ng big boss. Natigilan si Valerie. Hindi niya naisip ang bagay na yun. Ngayon niya lang na-realize ang lahat ng tama. May possibility na baka magpakamatay si Jace dahil wala na siya. Gaano mo ba siya kamahal? Gaano ka kamahal ni Jace? Tanong ng lalaki. Nag-angat ng tingin si Valerie sa kanya na lumuluha. Mahal na mahal ko siya. I love Jace Norman Bautista. Higit pa sa buhay ko. Hindi ko kayang mawala siya. Anong dapat kong ibang gawin, boss? Yung hindi ako mamamatay. Gusto ko pa siyang pakasalan, makasama at bumuo ng pamilya. Parang awa mo naman na. Dahan-dahan na lumuhod si Valerie sa harapan nito. Tawagin na akong lahat ng traidor. Walang paninindigan pero hindi ko talaga kaya kung lalaking minamahal ko na. Minsan lang akong magmahal, boss. Sana hayaan mo na ako. Gusto ko pang maging masaya kaming dalawa. Gawin ang lahat ng mga gagawin namin. Gusto ko pa, boss eh. Hindi ko kayang mawala. Dahil kailangan niya pa ako. Ngayon ko lang naisip ang bagay na yun. At hindi ko din kaya kung siya naman ang mawawala sa akin. Ikamamatay ko din. Sabi pa nito, nanginginig ang boses. Tanginang pag-ibig yan. Masyadong nakakabaliw at nakakamatay. Ani ng lalaki. Kung ikaw ang magmamahal, boss, nasa ganitong sitwasyon ka din. Mas pipiliin mo ba ang sarili mo kaysa sa babaeng minamahal mo? Tanong ni Valerie. Napangisi ang lalaki. Kagaya mo, siya ang pinili ko. Sabi nito, lumabas ka na lang, kuya. Hindi ko na kaya. Tangina. Sigaw bigla ng lalaki. Biglang namatay ang mga ilaw. Napatigil ang pag-iyak ni Valerie. Wala siyang makita dahil sa dilim. Hanggang sa unti-unting bumuka sa mga ilaw. Kung kanina ay walang mga tao siyang nakikita, ngayon naman ay sobrang daming tao. Anong meron? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Akmang haharap siya nang maramdaman ng isang tao sa kanyang likuran. Amoy pa lang nito ay kilala niya na.
Hi, sweetie. I'm sorry. Sabi nito. Humarap ng tuluyan si Valerie at doon niya nakita ang gwapong mukha ni Jace. Kagat-kagat nito ang labi. Nakasuot ng formal attire. May hawak na kumpol na mga bulaklak. Anong ibig sabihin nito, Jace? She asked. He's my brother. Your big boss is my brother. Panimula ni Jace. Napaawang ang bibig ni Valerie sa gulat. Ano? Bakit hindi ko alam ang bagay na yun? Pinacheck ko ang background niya. Pahina ng pahina na sabi ni Valerie nang ma-realize niyang naisahan siya ng mga ito. I know everything, sweetie. Planado ang lahat. Pero hindi yung na-aksidente ako dahil gusto ko mapalapit sa'yo. Matagal na kitang gusto. College pa lang tayo. Hindi ako tumigil na mahalin ka sa malayo. Hanggang sa bigla ka na lang nawala at halos mabaliw ako. Pero mukhang tayo talaga sa isa't isa. Dahil pumasok ka sa grupo ng kapatid ko. Kaya nag-usap kaming dalawa na wag kang hahayaan na malaman mong magkapatid kami. Kwento nito. Flowers for my beautiful soon-to-be wife. Malambing sabi nito. Kinuha ni Valerie ang mga bulaklak. Naiiyak siya sa saya. Hindi niya akalain ang lahat. You have a beautiful eyes na gustong gusto ko. Ani Jace. Sorry, hindi ko sinabi agad sa'yo. Sorry for lying. Ani Valerie. May tumugtog na musika. Sweet song. Hinapit naman siya ni Jace sa bewang at ang mga bulaklak ay kinuha ng kapatid ni Jace. Nakalagay ang mga kamay ni Valerie sa may balikat nito. Hindi ko akalain ang lahat ng ito. Sobrang saya ko, Jace. Mahal mo din pala ako matagal na. At akala ko ay wala ng chance. Pero sadyang tayo talaga sa isa't isa. Dahil tadhana na mismo ang naglalapit sa atin. Sabi ni Valerie. Ngumiti si Jace. Puno ng pagmamahal na nakatingin kay Valerie. Valerie, sweetie. I love you since you caught my attention nung college days natin. Sobrang torpe ko noon. Kaya hindi ako umamin sa'yo kahit na gustong gusto ko. Nung time na natapos na tayo sa pag-aaral, hindi ako tumigil gaya ng sinabi ko. At ngayon, Valerie, ayokong mawala pa ang chance na binibigay sa ating dalawa ng tadhana. Sabi ni Jace na dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Valerie na napasinghap. Hindi pa ako mag-propose dahil masyado pang maaga para sa ganyan. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Valerie. At alam kong ikaw lang simula umpisa. Sorry kung di ko sinabi sa'yo. Gusto ko kasing magmahalan muna tayo bago ko aminin ang lahat. Sabi ni Jace. Jace, naiintindihan ko. Saya lang ang nararamdaman ko ngayon. Sabi ni Valerie. Nilabas ni Jace ang isang singsing. Hindi yun wedding ring o engagement ring. Isa itong promise ring. Valerie, can you be mine? Officially mine. Can you be my girlfriend? Tanong ni Jace habang nakatingala kay Valerie na ngayon ay umiiyak. Takot sa mga mata ni Jace ang nakikita. Say yes! Sigaw ng mga taong nanonood sa kanila. Napatingin doon si Valerie at nakita niya ang iba't ibang mga lobo at ang tarpaulin na mahabang may nakalagay na Will you be my girlfriend? Tapos sa ibaba ay may say yes. Para silang nasa isang laban ng basketball. Oo, Jace. Yes, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Sagot ni Valerie. Mabilis namang sinuot ni Jace ang singsing kay Valerie at sinapo ang mukha nito para mahalikan. Sigawan at palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. I love you so much, Valerie Lahara. Sabi ni Jace sa gitna ng halik. Mahal na mahal din kita, Jace Norman Bautista. Sabi naman ni Valerie at muling naglapat ang kanilang mga labi. Totoo talaga ang sinasabi nilang kung kayo talaga sa isa't isa ay kayo talaga. Magkalayo man kayo ay paglalapitin pa din ng tadhana. At yan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Lady Black. If you like the story, please don't forget to like, comment, share,
and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!